Naobserbahan na natin hindi lamang ang mga nakahiwalay na pagbabago-bago ng panahon, kundi pati na rin ang mga palatandaan ng sistematikong destabilisasyon ng sistema ng klima ng planeta. Ang kabuang dami ng init na naipon ng karagatang pandaigdig. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 37 taon ng kabuang pagkonsumo ng enerhiya ng sangkatauhan. Nangangahulugan ito na maaaring mabuo ang mas malalaking granizo sa hinaharap, mas malinaw na mga anomalya sa distribusyon ng presipitasyon, at mas bigla ang mga pagbabago sa pagitan ng tagtuyot at malakas na pag-ulan. Sa ngayon, ang sangkatauhan ay nakapagmasid ng biswal ng wala pang 0.1 ng 1% ng lugar na ito. Ang karagatang pandaigdig ay hindi lamang mabilis na umiinit ngayon, ang proseso mismo ay bumibilis. Ang mga mikro at nanoplastics na nagpaparumi sa karagatan at atmosfera ay nakakasagabal sa pagpapalitan ng init, pagpapalitan ng gas, pagbuo ng ulap at sa siklo ng tubig. Walang pakialam ang kalikasan kung gaano kaginhawa ang pakiramdam ng mga institusyon at mga estratehiyang pampulitika. Ang pisika ng mga proseso ay nagpapatuloy gaya ng dati, anuman ang ating mga pagdududa. Kumusta? Ako si Egon Cholakian. Ngayon, nais kong talakayin ang isa sa pinakamahalagang issue sa agham ng klima, ang pag-init ng karagatan. Susuriin natin kung paano ang pagbilis ng pag-init ng karagatan ay sumasalungat sa mga tinatanggap na modelo, kung ano ang nakatago sa kailaliman ng karagatan, at kung paano nito binabago ang ating pag-unawa sa mahuhulaan ng klima. Nakikita na natin hindi lamang ang mga nakahiwalay na hindi magandang panahon, kundi pati na rin ang mga palatandaan ng isang sistematikong destabilization ng sistema ng klima ng planeta. Ipaalala ko sa iyo, sa mga unang linggo pa lamang ng Pebrero 2026, napilitan ang Organisasyong Meteorolohiko sa Daigdig na opisyal na ideklara na ang simula ng taon ay minarkahan ng matinding init, lamig, presipitasyon, at mga sunog sa kagubatan. Ang Enero 2026 ay panglima sa pinakamainit na Enero na naitala. Samantala, naranasan ng Europa ang pinakamalamig na Enero mula noong 2010. Para sa isang taong hindi pamilyar sa pisika ng sistema ng klima, maaaring tila taliwas ito sa inaasahan. Gayunpaman, sa katotohanan, ito ay isa sa mga palatandaan ng destabilisasyon nito. Kapag ang sistema ng klima ay naging hindi balanse, hindi lamang ito nangangahulugan na ang lahat ay nagiging pantay na umiinit. Nangangahulugan ito na ang karaniwang mga mekanismo para sa pamamahagi ng init, kahalumigmigan, at masa ng hangin ay nagsisimulang lumala. Ang mga jet stream ay naantala. Ang polar vortex ay humihina at nagbabago ng hugis. Ang malamig na hangin sa Arctic ay lumilipat sa malayong timog, habang ang mainit na hangin, sa kabaliktaran, ay lumilipat sa mga lugar kung saan ito ay wala noon. Ito ang dahilan kung bakit, laban sa backdrop ng pangkalahatang akumulasyon ng init, ang planeta ay nagsisimulang gumawa hindi lamang ng mga alon ng init kundi pati na rin ng matinding malamig na alon. At nangyayari na ito. Sa hilagang hemisperyo, ang malamig na alon ay humampa sa Europa at hilagang Amerika noong unang bahagi ng 2026. Ang Europa ay naharap sa sunod-sunod na bagyo, malakas na ulan, malalakas na hangin, at matataas na alon mula sa Ireland at United Kingdom hanggang Portugal, Spain, at buong Mediterranean. Samantala, ang katimugang hemisperyo ay nakaranas ng record na init na nagpasiklab ng malalaking sunog sa Australia, Chile, at Patagonia. Sa timog silangang Africa, ang malalakas na ulan ay nagdulot ng mapaminsalang pagbaha, lalo na sa Mozambique. Doon, hindi bababa sa 600,000 katao ang naapektuhan ng mga baha, daan-daang libo ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan, at humigit kumulang 300,000 bahay ang nawasak o malubhang napinsala. Ang mga natural na sakuna na ito ay nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit ang sistema ng klima ay nag-ugnay sa mga ito sa pamamagitan ng isang karaniwang proseso, ang abnormal na pag-init ng karagatan. Ito ang abnormal na pag-init ng karagatan na lalong naglilipat ng labis na enerhiya at kahalumigmigan sa atmosfera, na pagkatapos ay nagsisimulang bumuo ng mga bagyo, malalakas na ulan, at mga alon ng init at malamig.
Gayunpaman, mahalagang maunawaan, ang karagatan ay hindi umiinit at nakikipag-ugnayan sa atmosfera sa mga sterile na kondisyon, at isa pang salik na anthropogenic ang nakagambala na sa marupok na sistemang ito. Ang mga micro at nanoplastics, sa pamamagitan ng pagdumi sa karagatan at atmosfera, ay nakakasagabal sa pagpapalitan ng init at gas, pagbuo ng ulap, at sa siklo ng tubig. Ang singaw ng tubig sa hangin ay hindi kusang nabubuo sa mga patak ng ulan. Nangangailangan ito ng mga particle kung saan maaari itong imag-ipon na tinatawag na condensation nuclei. Karaniwan, ang mga particle na ito ay kinabibilangan ng alikabok, asin sa dagat, uling, at iba pang mga aerosol. Sa kasalukuyan, ang mga nanoplastics ay naroroon sa malaking dami sa parehong karagatan at atmosfera, at ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang mga naturang particle ay maaaring makaimpluwensya sa microphysics ng mga ulap at presipitasyon. Partikular na ipinapakita ng isang pag-aaral noong 2024 na inilathala sa Journal of the American Chemical Society na ang mga plastik sa atmosfera ay maaaring lumahok sa mga proseso ng ulap at, dahil sa kanilang mga pisikal na katangian, kumikilos bilang mga potensyal na nuclei at particle ng condensation na nagpapadali sa pagbuo ng yelo. Sa madaling salita, direktang naimpluwensyahan ng mga micro at nanoplastics ang pagbuo ng ulap at condensation ng kahalumigmigan, at sa makatuwid, ang kalikasan, lokasyon, at intensity ng presipitasyon. Nangangahulugan ito na maaaring mabuo ang mas malalaking granizo, mas malinaw na mga anomalya sa distribusyon ng presipitasyon, at maaaring mangyari ang mas matalas na mga transisyon sa pagitan ng mga tagtuyot at malalakas na pag-ulan. Dahil ang impluwensya ng mga may kargang micro at nanoplastic na particle ay higit na binabaliwala sa mga modernong modelo ng klima, epektibong nagpapakilala ang mga ito ng karagdagang variable na ingay sa sistema. Bilang resulta, maaari nilang dagdagan ang kawalan ng katiyakan ng parehong panandaliang pagtataya ng panahon at pangmatagalang kalkulasyon ng klima. Gayunpaman, ang epekto ng plastik ay hindi limitado sa atmosfera. Ang karagatan at atmosfera ay bumubuo ng isang sistema ng klima. Ang tubig ay may natatanging katangian ng pag-ipon ng napakalaking dami ng init na unti-unting nagpapataas ng temperatura nito. Ang isang 10 metrong kapal na patong ng tubig sa karagatan ay maaaring sumipsip ng mas maraming init kaysa sa buong atmosfera ng daigdig. Sa araw, ang karagatan ay sumisipsip ng init at inilalabas ito pabalik sa atmosfera sa gabi, na nagpapagaan sa mga pagbabago-bago ng temperatura at kumikilos bilang isang natural na air conditioner ng klima. Bukod pa rito, inaalis ng karagatan ang init mula sa mga lithospheric plate at inilalabas ito pabalik sa atmosfera. May seryosong dahilan upang maniwala na ang malawakang polusyon sa karagatan na may mga micro at nanoplastics ay nagsisimulang guluhin ang pinong nakatutok na sistemang thermoregulatory na ito. Ayon sa magagamit na datos, ang mga nanoplastic particle ay nakakonsentra sa hindi bababa sa 3 pangunahing patong ng karagatan, ang patong sa ibabaw, ang mga patong sa ilalim, at ang thermocline, kung saan ang temperatura at densidad ng tubig ay biglang nagbabago. Ang mga plastic na particle, na nagtataglay ng surface electrical charge, ay maaaring makipag-ugnayan sa mga molekula ng tubig sa pamamagitan ng hydrogen bonding. Maaari nitong baguhin ang mga physicochemical properties ng tubig dagat, pabagalin ang paglipat ng init sa atmosfera, at lumikha ng mga zone ng akumulasyon ng init sa loob ng karagatan. At narito tayo sa isang napakahalagang tanong. Ayon sa aming mga pagtatantya, ang mga micro at nanoplastics ay may malaking epekto sa thermal regime ng karagatang pandaigdig. Maaari nilang guluhin ang pagpapalitan ng init, baguhin ang mga katangian ng tubig, hadlangan ang pagpapalitan ng gas sa pagitan ng karagatan at ng atmosfera, at impluwensyahan ang pagbuo ng ulap at ang hydrological cycle. Gayunpaman, sa kabila ng kalubhaan ng epektong ito, mahalagang maunawaan, ang mga micro at nanoplastics ay hindi pinagmumulan ng init. Ginugulo lamang nila ang mga natural na mekanismo para sa pag-alis ng init. Nagbubunsod dito ng isang mahalagang tanong, kung ang mga micro at nanoplastics ay hindi lumilikha ng init, ano ang pinagmumulan ng karagdagang init na kasalukuyang naitala sa karagatan?
Upang masagot ang tanong na ito, hayaan niyong balikan ko ang mga katotohanan. Ang mga karagatan sa mundo ay hindi lamang mabilis na umiinit ngayon, ang proseso mismo ay bumibilis. Ipinapakita ng bagong pananaliksik mula 2024 hanggang 2025 na ang pagtaas ng temperatura ng karagatan ay hindi na mailalarawan bilang isang matatag at mabagal na proseso. Ang bilis ng pag-init mismo ay bumibilis. Ayon sa isang pag-aaral ng mga siyentipikong Italyano na inilathala noong 2024 sa Journal ng mga Komunikasyon sa Kalikasan, sa pagitan ng 1961 at 2022, ang karagatan ay patuloy na nag-ipon ng tumataas na dami ng init, at ang pagbilis ng prosesong ito ay makabuluhan sa estatistika. Ang isa pang pag-aaral, na isinagawa noong 2025 ng mga siyentipiko mula sa Unibersidad ng Pagbabasa, ay natuklasan na ang ibabaw ng karagatan ay kasalukuyang umiinit ng humigit kumulang 4.5 beses na mas mabilis, 4.5, kaysa noong huling bahagi ng dekada 1980. Bagamat ang antas noon ay nasa humigit kumulang 0.6 na degree Celsius kada dekada, ngayon ay umaabot na ito sa humigit kumulang 0.27 degree Celsius. Ang pag-init na ito ay tradisyonal na iniugnay sa mga emisyon ng greenhouse gas na dulot ng tao. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang antas ng pag-init ay lalong lumampas sa mga inaasahan batay sa mga umiiral na modelo ng klima. Sa makatuwid, lalong mahalaga na ang mga siyentipiko mismo ay nagsimulang direktang ituro ito. Ipaalala ko sa inyo na sa buong 2023 at hanggang 2024, ang temperatura ng karagatan sa mundo ay umabot sa mga rekord na pinakamataas sa loob ng 450 na magkakasunod na araw, na isang hindi pa naganap na pangyayari noong panahong iyon. Inilarawan ni Dr. Brian Manoldi, isang senior research scientist sa Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences ng University of Miami, ang sitwasyon sa isang panayam sa NBC News. Sinipi ko, hindi lang dahil sa nagkaroon tayo ng record-breaking na temperatura sa karagatan sa loob ng isang buong taon, kundi dahil din sa malaking agwat ng mga ito sa mga nakaraang record, hindi pa ito malapit sa nakita natin noon. Katapusan ng sipi. Noong panahong iyon, inamin ni Gavin Schmidt, direktor ng Goddard Instituto para sa pag-aaral sa kalawakan ng NASA, sa isang panayam sa Agence France Presse na maaaring may mga salik na hindi pa nababanggit noon na may kinalaman dito. Hayaan mo rin akong sipiin ang kanyang mga salita. Sipi, malinaw sa atin ang mga pangmatagalang uso, ang mga ito ay hinihimok ng mga emisyon ng greenhouse gas at mga epekto ng tao. Ngunit ang mga pangyayari noong 2023 ay hindi maipaliwanag ng mga salik na ito lamang, may iba pang idinagdag. At ang iba pang bagay na ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan natin o kaya nating ipaliwanag sa kasalukuyan. Katapusan ng sipi. Sa esensya, sinasabi niya na ang naobserbahang temperatura ay hindi lamang lumampas sa mga nakaraang record, kundi itinuturo rin ang pagkakaroon ng isang karagdagang mekanismo ng pag-init, lampas sa karaniwang pangmatagalang uso na inilalarawan ng mga umiiral na modelo ng klima. Ang British marine geophysicist na si Dr. Rob Larter ay nagbigay din ng isang napakanagbubunyag na komento sa The New York Times. Sinipi ko, medyo nakababahala ito, bahagyang dahil wala pa akong narinig na kahit isang siyentipiko na may nakakumbinsing paliwanag kung bakit nakakakita tayo ng napakalaking paglihis. Ngunit ang impresyon na yon ay ang mga pagbabago ay mas malakas at nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Katapusan ng sipi. Prangkang nagsalita rin si Professor John Abraham ng Universidad ng Santo Thomas tungkol sa isyong ito. Sinipi ko, talagang nag-aalala ako na may karagdagang salik na nagdudulot ng pangmatagalang pagbabago sa temperatura ng ibabaw ng dagat na hindi natin hinulaan. Wakas na sipi. Pakinggan ang susunod niyang sinabi. Sipi ko, ang nagtutulak sa mataas na temperatura ngayon ay iba sa El Nino, at hindi ito maipaliwanag ng mga argumento na ginawa 6 na buwan o 1 taon na ang nakalilipas. Ang temperatura ng ibabaw ng dagat ay nakataas din sa ibang mga rehiyon na nasa labas ng mga sona ng El Nino. Wakas na sipi.
Isa na naman itong tinig na sumusuporta sa mungkahi na ang pangmatagalang pagbabago sa temperatura ng karagatan ay maaaring maimpluwensyahan ng mga dating hindi alam o hindi natukoy na mga salik na hindi kasama sa mga umiiral na modelo ng klima. Pantay na mahalaga ang katotohanan na ang hindi pangkaraniwang pag-init ng karagatan ay hindi tumigil noong 2025. Bagamat hindi umabot sa pinakamataas na antas ang temperatura sa ibabaw ng karagatan noong nakaraang taon, natuklasan ang isang internasyonal na pagsusuri na inilathala noong Enero 9 sa Journal ng mga Pag-unlad sa mga agham sa atmosfera na ang karagatan ay nakaipon ng mas maraming init noong 2025 kaysa sa anumang ibang taon, sa modernong pagtatala. Sa madaling salita, bagamat hindi nagtakda ng ganap na rekord ang temperatura sa ibabaw ng karagatan, ang kabuang dami ng init na hinihigop ng haligi ng tubig sa loob ng isang taon ay isang rekord. Ang kabuang dami ng init na naipon ng mga karagatan sa mundo, na kilala bilang nilalaman ng init ng karagatan, ay tumaas ng 23 zetajoules noong 2025. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 37 taon ng kabuang pagkonsumo ng enerhiya ng sangkatauhan. Kung tunay ngang mayroong karagdagang salik na gumagana sa sistema ng klima, na hindi na itala sa mga umiiral na modelo, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit ang karagatan ay umiinit hindi lamang ng mabilis, kundi sa mas mabilis na bilis. Ang taong 2025 ay partikular na mahalaga dahil nagbibigay daan ito sa atin na makita ito ng mas malinaw. Ang ibabaw ng karagatan ay hindi nagpakita ng rekord na pag-init ng taong iyon. Gayunpaman, ang dami ng init na naipon ng buong haligi ng tubig ang pinakamataas na naitala kailanman. Nagbibigay daan ito sa atin na makabuo ng isang pangunahing konklusyon. Noong 2025, ang hindi kilalang salik na ito ay hindi kumikilos sa ibabaw ng karagatan. Posible na ang mga epekto nito ay lilitaw sa ibabaw ng karagatan sa kalaunan. Ngunit malinaw na, noong 2025, isang rekord na dami ng karagdagang init ang pumasok sa karagatan. Dito nagiging lubhang apurahan ang tanong. Ulitin ko, kung ang mga mikro at nanoplastics ay maaari lamang mapanatili ang init na nakakagambala sa natural na pagkalat nito, ngunit hindi talaga gumagawa ng init, saan nagmumula ang karagdagang pag-init ng karagatan na ito? Upang maunawaan ang tanong na ito, suriin natin ang kailaliman ng karagatan. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang pag-init ay nangyayari hindi lamang sa ibabaw kundi pati na rin sa mga ilalim na patong ng karagatan. Natuklasan ng mga siyentipiko mula sa US Pambansang Pangangasiwa ng Karagatan at Atmosfera, NE, na sa Argentine Basin, sa lalim na higit sa 4,500 metro, isang pag-init na 0.2 degrees Celsius bawat dekada ang naobserbahan sa pagitan ng 2000 at 2011. Sa unang tingin, maaaring mukhang maliit ito. Gayunpaman, hindi natin pinag-uusapan ang isang maliit na dami ng tubig, kundi ang napakalaking dami ng tubig sa malalim na karagatan. At ang pagpapataas ng temperatura ng gayong masa, kahit isang bahagi lamang ng 1 degree ay nangangailangan ng napakalaking pagdagsa ng enerhiya. Bukod dito, sa gayong kalaliman, ang mga pagbabago-bago ng temperatura ay karaniwang sinusukat sa libu-libong degree. Ibig sabihin ang naitalang pagbabago ay daan-daang beses na mas malaki kaysa sa normal na mga pagbabago-bago. Isang katulad na pattern ang naobserbahan sa mga tubig sa timog ng Arctic Circle. Noong 2020, natuklasan ng mga oceanographer mula sa Alfred Wegener Institute at ng Helmholtz Center for Polar and Marine Research na sa nakalipas na 3 dekada, ang tubig sa Antarctic Weddell Sea sa lalim na higit sa 2,000 metro ay uminit ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa iba pang bahagi ng karagatang pandaigdig. Samantala, ang 700 metro sa itaas ng tubig, ayon mismo sa mga mananaliksik, ay halos walang ipinakitang pag-init. Noong 2018, sa isang artikulong inilathala sa journal na Oceanography, binigyang diin ng mga siyentipiko na mayroon ng lumalagong pinagkasunduan sa komunidad ng mga siyentipiko na ang pag-init ng karagatan ay nakakaapekto rin sa mga patong na mas malalim sa 2,000 metro. Mahalaga, ayon sa kanilang pagsusuri, sa lalim na higit sa 4,000 metro, ang mga pinakatimog na malalim na basin ng karagatan ay umiinit ng humigit kumulang 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga nasa hilaga.
Ang pinagkasunduang ito ay makikita rin sa ulat ng Intergovernmental Panel sa Pagbabago ng Klima, GSA, noong 2013 batay sa ilang iba pang mga pag-aaral. Kinilala ng ulat na ang karagatan ay umiinit hindi lamang sa ibabaw. Ang isang patong ng tubig sa lalim na 700 hanggang 2,000 metro ay nag-ipon ng init simula noong hindi bababa 2003. Binanggit din ng ICC na ang pag-init ay nakaapekto rin sa mas malawak na lalim, mula 3,000 metro pababa hanggang halos sa ilalim ng dagat, lalo na sa ilalim ng tubig ng Antarctica. Bukod pa rito, tahasang sinasabi ng ulat na ang pinakamataas na antas ng malalim na pag-init sa buong mundo ay naobserbahan sa lalim na humigit kumulang 4,500 metro. Nangangahulugan ito na ang pag-init na ito ay talagang nangyayari malapit sa ilalim ng dagat. Binigyang diin ng ICC na ang malalim na karagatan ay hindi gaanong pinag-aralan kaysa sa ibabaw, dahil ang magagamit na datos mula sa mga lalim na ito ay nananatiling lubhang limitado. Gayunpaman, binanggit ng ulat na ang pag-init ng malalim at ilalim na tubig ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Ang karagatan ay unti-unting sumisipsip ng labis na init sa mas malalim na mga patong, na sumisipsip ng mahigit 70% ng kawalan ng balanse ng enerhiya ng sistema ng klima. Sa aking pananaw, dapat sana'y matagal nang nakatuon ang talakayan hindi lamang sa pag-init ng pangibabaw, kundi pati na rin sa mga pagbabago sa pinakamalalim na patong ng karagatan. Ito ay isang mahalagang katotohanan. Hindi sapat na maipaliwanag ng solar radiation ang pag-init ng malalalim na patong, dahil ang solar radiation ay tumatagos sa haligi ng tubig hanggang sa lalim na humigit kumulang 200 metro. At kahit na isinasaalang-alang ang patayong paghahalo, ang impluwensya ng pag-init sa ibabaw ay maaaring umabot sa maksimum na 700 metro. Isang malawakang tinatanggap na hypothesis ang nagsasabing ang mga tubig sa ibabaw ay unang pinainit ng araw at ng atmosfera. Pagkatapos nito, ay unti-unting inililipat ng pandaigdigang sirkulasyon ang init na ito sa mas malalalim na patong. Gayunpaman, ang mga resulta ng isang kamakailang pag-aaral ng Universidad ng Karagatan ng China ay seryosong kumukwestiyon sa teoryang ito. Natukoy ng mga siyentipiko ang isang fenomenon na tinawag nilang mga subsurface marine heat wave. Natuklasan nila na halos 1/3 ng lahat ng marine heat wave ay hindi nagpapakita ng kanilang sarili sa ibabaw ng karagatan. Ang kalahati pa ay natutukoy sa ibabaw lamang sa ilang mga yugto ng pag-unlad, dahil nananatili silang nakatago sa haligi ng tubig sa iba pang mga yugto. Kung ang atmosfera ang pangunahing pinagmumulan ng init, lohikal na asahan na ang mga thermal anomalies ay unang lilitaw sa ibabaw at pagkatapos ay lalaganap pababa. Gayunpaman, ang mga obserbasyon ay nagpapakita ng ibang larawan. Isang malaking bahagi ng mga thermal wave ang umiiral ng hiwalay sa pag-init sa ibabaw. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa pangangailangang seryosong isaalang-alang ang posibilidad ng isang karagdagang mapagkukunan ng enerhiya na kumikilos mula sa ibaba. Ang problema ay ang bahaging ito ng karagatan ang pinakakaunting pinag-aralan. Ang mga rehiyon sa malalim na dagat ay lubhang mahirap puntahan at napakamahal tuklasin. Sa maraming pagkakataon, ang mga temperatura sa malalalim na lugar ay hindi sinusukat ng tuloy-tuloy, kundi sa mga bihirang ekspedisyong siyentipiko lamang, na maaaring mangyari kada ilang taon o kahit kada dekada. Madalas na binabanggit ng marine biologist at oceanographer na si Sylvia Earle, at sinisipiko, mas kilala natin ang ibabaw ng Mars kaysa sa ilalim ng ating mga karagatan. Katapusan ng sipi. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nilalayon ng agham na regular na subaybayan ang mga pagbabagong nangyayari ng direkta sa sahig ng karagatan. Ang mga karaniwang Argo float ay karaniwang gumagana lamang sa lalim na humigit kumulang 2,000 metro, samantalang ang average na lalim ng karagatan ay mas malaki, at ang mga prosesong susi sa ating talakayan ay maaaring mangyari ng direkta sa sahig ng karagatan. Noong Mayo 2025, naglathala ang mga mananaliksik mula sa Liga ng Pagtuklas sa Karagatan ng isang artikulo tungkol sa ating kamangmangan sa lalim ng karagatan. Binanggit sa artikulo na bagamat ang lalim ng karagatan na higit sa 200 metro ay sumasakop sa humigit kumulang 66% ng buong ibabaw ng planeta,
Ang sangkatauhan sa ngayon ay nakakapagmasid ng biswal ng wala pang 0.1% ng lugar na ito. Ito ay isang lugar na halos katumbas ng ika-10 bahagi ng laki ng Belgium. Sa kasamaang palad, ito ay nangangahulugan ng isang napakahalagang bagay, na obserbahan pa rin natin ang sahig ng karagatan hindi bilang isang patuloy na sinusubaybayang sistema, kundi bilang isang malawak at madilim na teritoryo, na paminsan-minsan lamang naliliwanagan ng sinag ng flashlight. Ang kasalukuyan mong nakikita sa screen ay isang mapa ng aktibidad sa pagsisid sa malalim na dagat mula 1,958 hanggang 2,024 na kinuha mula sa artikulong nabanggit ko kanina. Ang mga kulay, mula dilaw hanggang lila, sa kulay abong mapa ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga pagsisid ng sasakyang pangpananaliksik sa malalim na dagat bawat 250 kilometro kwadrado, hindi ang aktwal na naobserbahang lugar. Ang aktwal na lugar na naobserbahan sa seafloor ay masyadong maliit para maimapa sa ganitong sukat. Nangangahulugan ito na maaaring hindi lamang natin nakikita ang mga individual na anyong lupa o ecosystem, kundi pati na rin ang mismong dinamika ng distribusyon ng enerhiya sa malawak at hindi pa nagagalugad na teritoryong ito. Kaya, ano ang nakatagong salik na ito na nagdaragdag ng init sa karagatan mula sa ilalim? Ang salik na ito ay matagal nang kilala sa oceanografiya. Ito ay ang geothermal heat o init na pumapasok sa karagatan sa pamamagitan ng oceanic crust mula sa loob ng daigdig. Ang sahig ng karagatan ay higit pa sa isang malamig na hangganan. Sa maraming lugar, ito ay isang aktibong kapaligirang heolohikal kung saan ang enerhiya ay patuloy na inililipat sa tubig. Ang sahig ng karagatan, nakakaunti lang ang ating nalalaman, ay tahanan ng napakaraming hindi pa nagagalugad na mga estrukturang heolohikal, mga bulkan sa ilalim ng dagat, mga tectonic fault, mga tagaytay sa gitna ng karagatan, at mga hydrothermal vent. Ang malawak na bahaging ito ng ating planeta ay nakatago sa ilalim ng tubig. Sa mga sonang ito ng mga aktibong prosesong bulkan at tectonic, ang daloy ng geothermal ay pinakamataas. Ayon sa kaugalian, ang geothermal flux ay itinuturing na napakaliit kumpara sa solar energy upang makabuluhang makaimpluwensya sa pangkalahatang pag-init ng karagatan. At sa makatuwid ang init mula sa loob ng daigdig ay madalas na itinuturing na isang maliit at halos pare-parehong salik sa background. Gayunpaman, hayaan niyong linawin ko ang isang napakahalagang punto. Ang init na dumadaloy mula sa loob ng daigdig patungo sa sahig ng karagatan ay gumaganap ng mas mahalagang papel sa paghubog ng mga proseso sa malalim na dagat kaysa sa karaniwang ipinapalagay, kahit na, sa pandaigdigang antas, mas madalas nating pinag-uusapan ang anthropogenic warming. Halimbawa, ang numerical modeling na kinabibilangan ng geothermal heat flux ay nagpapakita na ang sirkulasyon ng malamig na tubig sa ilalim malapit sa Antarctica ay tumataas ng humigit kumulang 33% kumpara sa mga modelo na hindi kinabibilangan ng pag-init sa sahig ng dagat. Ipinapakita ng mga numerical na eksperimento na kahit ang makatotohanan at medyo mahinang pag-init mula sa ibaba ay maaaring magpataas ng temperatura ng tubig sa ilalim ng hanggang 0.4 degrees Celsius at makabuluhang baguhin ang rehimen ng temperatura sa pinakamalalim na mga layer ng karagatan. Dahil ang mas maiinit na tubig ay may mas mababang density, ang naturang pag-init ay binabawasan ang katatagan ng stratification ng karagatan at maaaring makabuluhang makaapekto sa mga pattern ng sirkulasyon ng malalim at malamig na tubig. At pinag-uusapan lamang natin ang mga kalkulasyon gamit ang mga background value ng daloy ng init ng geothermal na ipinapalagay na pare-pareho sa paglipas ng panahon. Isaalang-alang natin kung ang daloy ng init na ito ay maaaring magbago o tumaas sa anumang kadahilanan. Para sa aking mga regular na manonood, ang sagot ay dapat na malinaw. Pagdating sa tectonic activity, mga proseso ng magmatic, bulkanismo sa ilalim ng dagat at mga hydrothermal system, pati na rin ang pag-akyat ng magma sa ibabaw ng karagatan, ang kabuang daloy ng init mula sa loob ng daigdig ay maaaring tumaas. Ito ay nagiging lalong mahalaga dahil ang daigdig ay kasalukuyang nakakaranas ng isang panahon ng mas mataas na geodynamic activity na aking tinalakay ng detalyado sa aking mga nakaraang talumpati. Sa mga panahon ng ganitong aktibidad na geodinamiko, ang daloy ng init mula sa sahig ng karagatan ay maaari ring tumaas.
Nangyayari ito sa pamamagitan ng ilang mekanismo. Una, tumataas ang daloy ng init sa pangibabaw ng karagatan. Habang papalapit ang mas mainit na masa ng magmatic sa base nito, tumataas ang paglipat ng init pataas, mula sa ilalim ng lupa patungo sa mga bato sa ilalim ng dagat, at pagkatapos ay sa ilalim ng tubig. Sa madaling salita, ang sahig ng dagat ay nagsisimulang gumana bilang isang mas mainit na ibabaw, kung saan patuloy na dumadaloy ang karagdagang enerhiyang thermal papunta sa karagatan. Pangalawa, ang pagtaas ng panloob na pag-init ay sinasamahan ng pagtaas ng aktibidad ng seismic. Hindi lamang ito isang kadena ng magkakahiwalay na lindol. Ito ay isang senyales na ang muling pamamahagi ng enerhiya at stress ay tumataas ng malalim sa loob ng planeta, at ang pang-ibabaw at itaas na mantle ay nagiging mas likido. Bilang resulta, ang mga fault, tagaytay sa gitna ng karagatan, mga lugar ng deformation sa sahig ng karagatan, at iba pang mga estrukturang heolohikal ay nagiging mas aktibo, na nagpapahintulot sa malalim na init na mas madaling mailipat pataas. Ang isang halimbawa ng lokalisadong epekto ng aktibidad ng seismic sa mga emisyon ng init ay ipinakita ng isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko noong 2004. Binanggit nila ang ilang kapansin-pansing halimbawa ng serye ng lindol sa ilalim ng dagat na sinamahan ng matalim, lokalisadong pagtaas sa temperatura ng dagat at maging ang mga pansamantalang pagbabago sa mga agos ng karagatan. Ayon sa kanilang datos, isang tikawan ng mga lindol ang unang naganap sa sahig ng karagatan sa lalim na humigit kumulang 10 kilometro, na tumagal ng ilang araw o linggo. Pagkalipas ng ilang panahon, lumitaw ang mga batik ng hindi pangkaraniwang mainit na tubig sa mga mapa ng satellite sa parehong lugar. Sa isang kaso, tumaas ng mahigit 5 degrees Celsius ang temperatura sa ibabaw ng dagat Adriatic, at naitala ang mga anomalya na higit sa 9 na degrees Celsius sa lugar ng Turkish Straits noong tag-araw ng 2003. Upang ipaliwanag ang mga fenomenong ito, naghain ang mga may akda ng isang matapang na hipotesis. Ang malalalim na prosesong nagaganap sa hangganan ng core mantle ay nagpapainit sa base ng lithosphere, na nagpapahusay sa magmatismo at mga hydrothermal vent sa sahig ng karagatan. Ang karagdagang init na ito, sa loob ng ilang linggo o buwan, ay umaabot sa ibabaw sa anyo ng mga thermal anomalya at mga pagbabago sa sirkulasyon ng karagatan. Batay dito, iminungkahi nila na ang mga naturang episode ay maaaring mag-ambag sa ilang matinding kaganapan, tulad ng mga anomalyadong mainit na tag-init, at posibleng makaimpluwensya sa mas pangkalahatang mga trend ng pag-init. Ang hipotesis na ito ay kalaunan ay kinumpirma ng iba pang mga mananaliksik. Halimbawa, isang pag-aaral noong 2010 ang nagpakita ng isang medyo malakas na ugnayan sa pagitan ng mga lindol at pagkakaiba-iba ng klima sa Ecuador na karagatang Pasipiko. Sinuri ng mga mananaliksik ang mahigit 30 taon ng mga obserbasyon, mula 1973 hanggang 2008 na naghahambing sa dalawang serye ng oras. Aktibidad ng seismic sa karagatang Pasipiko at mga pagbabago-bago ng klima sa tropiko, kabilang ang mga episode ng El Nino. Ipinakita ng pagsusuri na ang mga surge sa aktibidad ng seismic at pagtaas sa kabuuang enerhiya ng seismic ay karaniwang nauuna sa mga peak ng El Nino ng humigit kumulang 1.5 taon. Nangangahulugan ito na ang mga katangiang tugatog ng lindol at mga tugatog ng mainit na yugto sa karagatang Pasipiko ay hindi lamang nagkataon kundi nabawi rin ng isang medyo matatag na agwat ng oras. Sa loob ng 30 taong panahon ng obserbasyon, natuklasan din ng mga may akda na ang enerhiyang seismic na inilabas sa karagatang Pasipiko ay tumaas, sa karaniwan, ng humigit kumulang 2 beses. Isang katulad na pagsusuri ang isinagawa ni Professor Arthur Veterito, isang doktor ng agham geographical at isang espesyalista sa pisikal na heograpiya at klima. Pinaghambing niya ang dalawang tagapagpahiwatig, ang bilang ng mga lindol na may magnitude na higit sa 4.5 na nagaganap sa sahig ng karagatan at mga pagbabago sa pandaigdigang temperatura ng atmosfera. Ayon sa kanyang datos, ang bilang ng mga naturang lindol sa kahabaan ng mga tagaytay sa gitna ng karagatan ay tumataas mula noong 1975. Ito ay tumutukoy sa isang pandaigdigang sistema ng mga tagaytay sa ilalim ng dagat na may kabuuang haba na humigit kumulang 60,000 kilometro. Dito aktibong nabubuo ang bagong crust ng karagatan.
Tulad ng ipinakita ni Veterito, mayroong medyo malakas na ugnayan sa pagitan ng pagtaas ng aktibidad ng seismic sa mga sonang ito at pagtaas ng temperatura ng mundo. Ang koepisyent ng ugnayan ay lumampas sa 0.78. Para sa datos ng klima sa ganitong sukat, ito ay itinuturing na isang napakataas na halaga at nagpapahiwatig ng isang statistikal na makabuluhan, malaking ugnayan. Bukod dito, ang pagtaas ng temperatura ng atmosfera ay hindi nangyayari ng sabay-sabay, ngunit may pagkaantala na humigit kumulang 2 taon pagkatapos ng pagtaas ng seismicity. Ayon sa hipotesis ng propesor, ang ugnayang ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang pagtaas ng aktibidad ng seismic at bulkan sa kahabaan ng mga tagaytay ng kalagitnaan ng karagatan ay nagpapataas ng mga hydrothermal vent at lalong nagpapainit ng tubig sa karagatan. Pagkatapos, sa pagkaantala ng humigit kumulang 2 taon, ang karagdagang init na ito ay inilalabas sa atmosfera. Ang ikatlong mekanismo para sa paglipat ng init mula sa ilalim ng lupa ay ang pagtaas ng aktibidad ng bulkan, kabilang ang aktibidad ng bulkan sa ilalim ng dagat. Kapag ang magma ay tumataas papalapit sa ibabaw ng crust ng karagatan, hindi lamang nito sinisimulang painitin ang mga nakapalibot na bato kundi pumuputok din sa ilang bahagi, na lumilikha ng lokal, ngunit lubhang masinsinang pinagmumulan ng init. Hindi na ito isang pare-pareho, mahinang background, kundi isang malakas na pulso ng paglipat ng init papunta sa karagatan. Dapat tandaan na ang bulkan sa ilalim ng dagat ay hindi isang bihirang eksepsyon, kundi isa sa mga pangunahing anyo ng aktibidad ng bulkan sa daigdig. Ayon sa kasalukuyang mga pagtatantya, humigit kumulang 75% ng lahat ng pagsabog ng bulkan sa planeta ay nangyayari sa ilalim ng tubig. At ang mga bunga ng mga pagsabog na ito sa malalim na dagat ay kadalasang hindi nakikita sa ibabaw ng karagatan. Sa makatuwid, nakikita lamang natin ang isang bahagi ng nangyayari at kadalasang hindi natin lubos na masuri ang tunay na sukat ng aktibidad ng bulkan sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, kahit ang mga umiiral na obserbasyon ay nagpapakita na ang mga abnormal na aktibidad ay kasalukuyang tumataas sa maraming sistema ng bulkan sa buong mundo. Ayon sa Smithsonian Institution, ang bilang ng mga araw kung saan naitala ang mga pagsabog ng bulkan sa daigdig ay tumataas taon-taon. At hindi lamang ito usapin ng dami. Parami ang mga kaso na naobserbahan, kung saan ang pumutok na lava ay nagpapakita ng mga hindi pangkaraniwang katangian. Ito ay sobrang init at may hindi pangkaraniwang kemikal na komposisyon, katangian ng magma na umaangat mula sa mas malalalim na patong ng mantle. Ito ay lalong mahalaga sa konteksto ng ating talakayan, dahil ang ganitong magma ay nagdadala ng mas malalim na enerhiya. Kung ang mga ganitong proseso ay paigtingin hindi lamang sa lupa kundi pati na rin sa mga sona ng bulkan sa ilalim ng dagat, nangangahulugan ito ng karagdagang pagdagsa ng init sa karagatan ng direkta mula sa ibaba, dahil sa pag-init ng mga bato, magma ejecta, at pangkalahatang pagtaas ng init na inilalabas mula sa ilalim ng karagatan. Ang pang-apat na mekanismo para sa paglipat ng init mula sa ilalim ng lupa ay ang pag-activate ng mga hydrothermal system. Ito ay mahalagang natural na mga channel para sa pagpapalitan ng init sa pagitan ng ilalim ng lupa at ng karagatan. Ang tubig dagat ay tumatagos sa pinainit na masa ng bato, umiinit, nagiging mayaman sa mga mineral, at pagkatapos ay bumabalik sa karagatan sa anyo ng mainit na hydrothermal emissions. Kung tataas ang panloob na enerhiya ng daigdig, ang mga sistemang ito ay magsisimula ring gumana ng mas masinsinan na naglilipat ng mas maraming init sa tubig. Sa huli, mahalagang maunawaan ang pangunahing punto. Sa mga panahon ng geodynamic activation, hindi lamang ikaunting init ang pumapasok sa karagatan mula sa ibaba. Ang buong sistema ng paglipat ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa patungo sa tubig ay paigtingin. Tumataas ang daloy ng init sa ilalim ng karagatan, gayon din ang mga lokal na emisyon ng init sa mga fault zone, bulkanismo, at aktibidad ng hydrothermal. Sa mga panahong ito, ang sahig ng karagatan ay hindi lamang nagiging hangganan, kundi isang mas aktibong pinagmumula ng init.
Bukod pa rito, ang mga yugto ng pag-activate na ito ay nag-iba-iba sa magnitude. Ang medyo katamtamang mga yugto ay nagpapalitan ng mas matinding mga pagitan, kung kailan mas maraming enerhiya ang pumapasok sa malalim na crust ng planeta. Sa mga mas matinding yugtong ito, ang panloob na bahagi ay umiinit ng mas matindi, ang magma ay mas aktibong tumataas, ang crustal deformation ay tumitindi, ang bilang at magnitude ng mga lindol ay tumataas, at ang bulkanismo ay tumitindi, na nagreresulta sa mas maraming init na inililipat sa karagatan mula sa ibaba. Sa madaling salita, hindi natin pinag-uusapan ang mga random na pagbabago-bago o nakahiwalay na mga anomalya. Ang tinutukoy natin ay isang malawakang prosesong geodynamic kung saan ang enerhiya ay tumataas sa loob ng daigdig, nagiging panloob na init, at pagkatapos ay inilalabas sa ilalim ng karagatan. Nangangahulugan ito na ang kontribusyon ng geothermal sa pag-init ng karagatan ay hindi na dapat ituring na isang maliit na salik lamang, kundi isang salik na may kakayahang tumaas ng malaki. Nagbubunsod ito ng isang pangunahing tanong sa metodolohiya, sa kabila ng ilang mga siyentipikong pag-aaral na nakakumbinsi na nagpapakita na ang enerhiyang geothermal ay may malaking kontribusyon sa pag-init ng karagatan. Ang bahaging ito ay nananatiling halos hindi nabibilang sa karamihan ng mga umiiral na modelo ng pag-init ng karagatan at mga simulation ng klima. Hindi ba't panahon na para muling isaalang-alang ang aspetong ito at, kahit papaano, simulan ang sistematikong pagsubok sa mga senaryo kung saan ang pabago-bagong geothermal flux ay itinuturing na isang hiwalay na amplifying factor. Hindi biro ang hindi pangkaraniwang pag-init ng karagatan. Ito ay isang salik na direktang nagpapalakas ng mga baha, abnormal na pag-ulan, granizo, bagyo, hangin, at mga bagyo. Kung ang karagatan ay umiinit hindi lamang mula sa itaas kundi pati na rin mula sa ibaba, dahil sa karagdagang pag-agos ng malalim na init, kung gayon ang hindi pagpansin sa mekanismong ito ay hindi na isang siyentipikong pag-ingat, kundi isang mapanganib na pagkabulat. Talaga bang maghihintay tayo hanggang sa uminit ang karagatan, hanggang sa puntong ang mga pamilyar na matinding pangyayari ay umabot sa isang bagong antas ng intensidad, mga megatornado, megastorm, at malaking bagyo? Ulitin ko, ang pag-init ng karagatan ay hindi linear, kundi bumibilis. Sa ganitong konteksto, talagang nakakagulat kung gaano kadali tayong patuloy na umasa sa mga modelo na nahuhuli ng malaki sa naobserbahang realidad sa loob ng ilang taon. Tila ang kanilang predictive value ay halos tinalikuran na, sa halip na lantaran na aminin na oras na para pag-isipang muli ang mga modelo mismo. Dito ay dapat akong bumalik sa paksa ng micro at nanoplastics. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang daigdig ay nagtataglay ng isang malakas na sistema ng regulasyon sa sarili, isang uri ng natural na kaligtasan sa sakit. Isa sa mga pangunahing elemento nito ay ang karagatang pandaigdig, na gumana bilang isang planetary thermoregulator, sumisipsip, muling namamahagi, at naglalabas ng labis na init, kabilang ang nagmumula sa loob ng daigdig. Ang mekanismong ito ang nakatulong sa planeta na malampasan ang mga panahon ng geodynamic activation. Ngunit sinimulan na nating sirain ang mekanismong ito. Isa sa mga pinakamapanganib na salik ay ang malawakang polusyon ng karagatan gamit ang micro at nanoplastics. Hindi na lamang ito basta basura sa tubig, kundi isang sangkap na nakakasagabal sa mismong pisikal na batas ng pagpapalitan ng init ng karagatan. Ang mga bunga ng pagkagambala sa mga pinungtuning mekanismo ng paglilipat ng init sa ilalim ng impluensya ng mga micro at nanoplastics ay mas seryoso kaysa sa karaniwang pinaniniwalaan. Hindi lamang umiinit ang karagatan. Hindi na ito gaanong epektibo ngayon sa pag-alis ng init, kabilang ang mga dapat na lumabas mula sa loob ng daigdig sa mga panahon ng aktibidad na geodynamic. Nangangahulugan ito na ang mga lithospheric plate ay hindi gaanong mahusay na lumalamig, at ang ilang malalim na init ay nagsisimulang maipon sa loob ng sistema.
Ito ay isang napakaseryosong panghihimasok sa mekanismo ng dermoregulatory ng planeta, na lumilikha ng panganib na ang kasalukuyang panahon ng aktibidad na geodynamic ay maaaring maging mas malakas kaysa sa anumang naranasan noon sa daigdig. Bilang resulta, nahaharap tayo sa isang bagong uri ng pinagsamang krisis, kung saan ang pinagmumulan ng karagdagang init ay ang pagtaas ng aktibidad na geodynamic ng daigdig, habang hinaharangan ng mga mikro at nanoplastics ang mga natural na mekanismo para sa pag-alis ng init na ito at sabay na nakakagambala sa mga proseso ng atmosfera. Ang sangkatauhan ay hindi pa handa para sa ganitong krisis. Sa kasalukuyan, ang pagkakataon para sa aksyon ay hindi na sinusukat sa mga dekada. Sinusukat ito sa mga taon. At sinasabi ko ito hindi bilang isang retorikal na aparato, kundi batay sa bilis ng pagbabago na nakikita na natin, pagbilis ng pag-init ng karagatan, pagtaas ng mga anomalya sa panahon, pagtaas ng seismic at kawalang tatag ng bulkan, at ang patuloy na exponential na akumulasyon ng mga mikro at nanoplastics sa hydrosfera at atmosfera. Dahil sa mabilis na pagbabago ng karagatan, ang patuloy na pagharap sa mga isyung ito ng walang katapusang negosasyon ay puno ng malulubhang kahihinatnan. Mahirap seryosong bigyang katwiran ang isa pang 10 o 20 taon ng debate kung handa na ba tayong kilalanin ang mga bagong salik at kung gaano kahusay ang mga ito sa mga lumang modelo. Walang pakialam ang kalikasan kung gaano kakomportable ang mga institusyon at mga estratehiyang pampulitika, ang pisika ng mga proseso ay nabubuksan, anuman ang ating mga pagdududa. Tunay na sulit itong isaalang-alang. Dahil ang buhay ay sulit na ipaglaban.